Hi guys! So, I'm making this video kasi gusto ko lang i-share yung, ano bang tawag dito? Camera journey. Camera journey. No, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung naging process ko at kung ano ba yung camera na napili ko for my travel vlogs. Yon. So, just a backstory. No? So, syempre, when I was starting my travel vlogs, nung naglakas loob na akong lakas loob na akong i-pursue yung travel vlogging. So syempre ayoko namang maglabas ng pera as much as possible, 'di ba? Kasi syempre ang iniisip ko, sabi ko sa sarili ko, gusto ko ng travel vlog camera na somehow siguro makukuha ko sa eventually sa kita ko sa YouTube eventually. 'Di ba? So syempre, 'di ba? Syempre alam naman natin na when you're starting sa YouTube, hindi naman siya agad instant na magkakapera ka agad, 'di ba? I know that it takes time. For some, it takes shorter than normal. Maybe, I don't know, luck is on their side. But I know that this is a journey in terms of monetizing my content. So yun. So syempre, ang isip ko na lang, I already have my iPhone 13 Pro Max na phone. So sabi ko, why not? Why not just use my phone for the meantime habang habang so far hindi pa naman na-monetize yung YouTube channel ko. So yun. So I use my iPhone 16 ako ng 16, 13 lang yung phone ko. iPhone 13 Pro Max for my travel vlogging. So yung mga napapanood yung videos, simula sa Hong Kong vlogs, Intramuros, yung mga mini vlogs ko, hanggang sa Vietnam vlogs, ang ginagamit ko talaga is the iPhone 13 Pro Max. Yon. Happy naman ako sa quality ng iPhone 13 Pro Max when it comes to videos and when it comes to travel content creation. Okay naman siya. Although, ang major setback lang talaga is I'm using my phone for vlogging, and at the same time, I'm using my phone for internet connection. So whenever you travel, syempre, madalas mong gagamitin yung phone mo for navigation, research, social media, ganyan, uploading and everything. So medyo challenging siya in terms of that context. Kasi nga, parang my phone has been functioning for different things, travel vlogging and personal use. So medyo mahirap siya on that aspect. So naisip ko, sabi ko, if I really wanted to pursue this travel vlogging na career, na travel vlogging na path, diba? Sabi ko, siguro dapat gumamit ako ng separate device para hindi na rin ako mahirapan in the future. So sabi ko, sige, siguro baka kailangan ko talagang mag-invest sa vlogging. So during that time when I was making my decision, alam ko na lahat ng travel content creators, halos lahat sila, ang gamit nila is the DJI Osmo Pocket 3. 'Di ba? So parang naging trend na siya sa mga travel content creators na gamitin yung camera na yon, kasi nga maganda naman talaga yung quality ng camera, as we can all see doon sa content ng mga travel vloggers. So for a very long time, as I was really contemplating on buying the DJI Osmo Pocket 3. Kasi nga parang feeling ko may certain pressure na rin sa akin. Kasi nga nakikita ko na yun yung gamit ng mga travel content creators and everything, ganyan. So when I finally have that parang target to buy, alam nating lahat na sobrang hirap makahanap ng unit ng DJI Osmo Pocket. So I tried not once, not twice, not thrice, maybe 4 to 5 times. I tried it so many times na pumunta sa mall. I just live near SM Ora, so merong DJI store doon.
I go there, yun nga, multiple times, pero unfortunately, laging wala, laging out of stock. And that's basically the same story for everyone who wishes to get a DJI Osmo Pocket 3. Mahirap talaga siya. So, we're not really sure kung marketing strategy ba nila yon para tumaas yung demand for that unit. Pero from what I've known, from what I know, limited din talaga yung ang supply ng DJI Osmo Pocket sa buong Asia. So, a lot of people would go to Japan mismo para lang dun bumili and everything. Yun. So, in short, it's really very, very difficult to find. It's very, very difficult to find. There is, paminsan, lumalabas-labas naman siya sa mga e-commerce platforms like Lazada, Shopee, TikTok Shop. May mga lumalabas doon. Pero ang problema ko kasi doon, masyado siyang mahal. For me, masyado siyang mahal. So, I would want sana na medyo maluwag for sa part ko bilang hindi pa naman nga ako na monetize sa YouTube, diba? So I wanted like to buy it on an installment plan para mas maluwag siya on my part. So yun. But basically for the longest time yun nga, hindi ko siya mahanap, hindi ko siya mahuli. So parang feeling ko, oh my God, baka this camera is not really for me. Ganon. So I tried to look for a different option sa camera. And while I was searching, napadpad ako sa isang, I don't know kung YouTube video ba siya about Insta360 Ace Pro 2. So, this Insta360 Ace Pro 2, nilabas to ng Insta360 like 5 to 6 months ago, if I'm not mistaken. Nilabas siya ng Insta360 5 to 6 months ago. Now, this is an action camera. Okay, so Insta360 Ace Pro 2 is an action camera. So meaning, by the word itself, pang-action siya. So when I say action, pang motorbike riding, pwede mo siyang gamitin, I don't know, dashboard siguro ng camera, ng sasakyan mo, yung mga skiing, ganyan, diving, mga extreme sports. So, parang dun siya mini-market ng Insta360. So, there. Na-sold ako dito sa, medyo parang na-convince ako dito sa Insta360 Ace Pro 2 kasi, ano siya number one, may waterproof protection siya. So, ibig sabihin, kahit mag-vlog ka sa labas at mabasa yung Ace Pro 2 mo, carry lang. Kasi nga may waterproof protection siya. Unlike sa DJI Osmo Pocket, from what I know, wala siyang kahit anong waterproof or water protection. So, parang somehow, meant lang siya gamitin kapag hindi siya umuulan. So, pag nabasa siya ng ulan or ng snow, may possibility masira siya. So, that's number one advantage of Ace Pro 2. Number two, mas mura ng about 10,000 pesos siguro yung Ace Pro 2 kaysa sa DJI Osmo Pocket. So, that's advantage number two. And then number three, ano ba yung number three? Para meron siyang 8K quality. So yung Insta360 Ace Pro 2 can have a quality ng video up to 8K. Diba? Although feeling ko naman hindi naman natin gagamitin 8K dahil masyadong mabigat yung file na yon, right? Pero yon. Tapos, aside from that, yung screen niya, pwede mo siyang itapat sa'yo. So makikita mo rin yung sarili mo habang nagba-vlog ka. So that's what I like about it. Ayun. So sabi ko, okay, this is a good option for me to have as a travel vlog camera. So I was really torn kung bibili pa ba ako ng DJI Osmo Pocket 3 or I'd go for Ace Pro 2. So yun, nag-contemplate talaga ako sa pros and cons niya. And
ayun. And then I decided to buy kung ano talaga yung feeling kong much better choice for me. At mas, ang tawag dito, um, yung feeling ko mas okay. Mas okay na travel vlog for me. So, ito yung pinili ko. Charan! So, eto guys. Kumuha ako ng Insta360 Ace Pro 2. So, kung wari mag-unbox tayo. Pero sa totoo lang, na-unbox ko na siya dahil gusto ko rin siyang i-try and i-test out. So, sige. Buksan na natin. Kung wari. Charit. So, yan. By the way, nabili ko to. So, this is the box. Yan. Tabi ko lang to. Yan. So, this is the box of Insta360 Ace Pro 2. Yan. Ganyan siya. So, pag binuksan mo siya, ayan. So, makikita mo na agad yung unit. There. So, this is the unit ng Insta360 Ace Pro 2. Yan. Tapos, ito yung screen niya. There. Tapos, ito yung sinasabi kung pwede mong ma-flip yung yan. So, try natin i-open. So, yan. So, ganyan siya. So, whenever you vlog, makikita mo yung sarili mo na binablog mo siya. So, makikita mo yung angle mo and everything. So, it's really perfect na may ganito siyang feature for travel vloggers. Yan. Patayin na natin siya. Tapos, yun. So, ito, obviously, meron itong battery sa loob. And yung binili ko kasi is yung dual battery bundle. So, ibig sabihin, meron pa siyang kasamang isa pang spare battery. So, syempre, kung talama ka sa pag-vlogging, so most probably, madaling maubos yung battery nito. So, may backup pa ng isa na fully charged. Nagamit ko na to sa Korea travel vlog series ko. And okay naman siya. I was very happy with the performance of this camera. Medyo nagkaroon lang ako ng problema the first time that I used this kasi na-notice ko na yung battery niya is medyo parang ang bilis niyang maubos. So parang medyo nataranta ako ng very light na oh my God, parang may problema siya sa battery. Parang finally charge ko kasi to like 2 days before my trip. 2 days before my trip. So nung ginamit ko na siya finally, it's still 100% pero napapansin ko ang bilis mag-deplete ng battery life niya. Parang wala pa atang kalahating araw. Almost low bat na siya. So ganun yung medyo naging problema ko sa kanya nung una. So what I did was I charged it again, both of the batteries overnight. Tapos ginamit ko siya kinabukasan ulit for my second day in Korea. And yon. So ganun pala dapat yung gagawin niyo sa kanya. Dapat freshly fully charged. May ganun bang term? Basta dapat ka-charge lang niya bago mo siya gamitin. Kasi when you do that, one battery can last you the whole day. I can guarantee you that. So, depende pa rin siguro sa pagta-travel ninyo. But for me as a travel vlogger na I almost vlog my everyday na ganaps and every moments. So, magkakasya naman siya for 1 day. So, this one is just really a spare battery whenever you need it. Yon. Yan. Tapos meron siya mga papel-papel. And then, ito yung charging cable niya. So, kailangan mo lang ng adapter na magmamatch dito. Type-C ata ang tawag dito, if I'm not mistaken. So, tapos, meron siyang ganito. Parang pang-mount ng camera mo. So, magnet siya. So, gagawin mo lang. So, this is your camera. So, gagawin mo lang. Lalagyan mo lang siya dito. Ayan, magnet na siya.
So yan, so nakaganyan siya. Now, of course, kung talagang ipopush mo yung travel content creations, travel content creation mo, you would need a tripod. So I got a separate tripod from the same store. So, yun. So, I'm not sure if I mentioned, pero binili ko to sa Ayala One. Ayala One ba yun? Yung malapit sa MRT station ng Ayala sa Makati. So, I bought this there. Merong in sa 360 parang store doon. So, doon ko binili yung vlogging cam ko. And dito ko rin binili yung multi-mount ang tawag sa kanya. Tripod. Parang siyang tripod na shucks, ano yun? Nalaglag. Okay. So anyway, here's how it looks. So ganyan siya. So here. So, ganito lang siya ang gagawin nyo para makonect siya. Para ganap na travel content creator ka na. So, ilalagay mo lang siya dito. Yan. So, ito kasama na rin to. So, yan. So, ganyan siya. Yan. So, ganito na siya. Ganyan siya sa guys. So, whenever you vlog, tataas mo lang to para makita mo yung sarili mo. Pwede rin namang hindi. Depends on you. So, yan. So, whenever you vlog, hawakan mo lang siyang ganyan. So, yan. Picture ka, video, salita-salita, ganon. Tapos, ano rin to? Pwede rin siyang tripod. Marami siyang features actually. Hindi ko pa siya na-explore kasi as of now, ganito lang muna yung gamit ko sa kanya. Yan. So, pwede rin siyang maging tripod. So, yan. So, kung gusto mo siyang patayuin na ganyan, nasa table ka and everything. So, you can also film yourself na nakatayo lang siyang ganyan. So, there. So, yun lang guys. I just wanted to share with you itong vlogging camera na I chose. So, this is Insta360 Ace Pro 2. Yun lang naman. I'm yet to see kung ano yung quality niya when I upload my Korean travel vlogs. So doon tayo magkakaalam kung kamusta ba yung quality niya. But so far, based on the raw footages that I saw, mukha naman siyang promising. But I'll let you know guys. So there. So yun lang naman guys. So whenever gusto nyo mag-decide kung ano bang travel vlogging cam yung gagamitin ninyo, you can still consider getting the DJI Osmo Pocket 3. Okay? Since yun naman ang parang uso ngayon, right? Or you can also take your chance and choose Insta360 Ace Pro 2 for your vlogging needs. Again, ang advantage lang talaga ng Insta360 Ace Pro 2 for me is that it's waterproof. So, pwede mo siyang gamitin kahit umuulan sa labas, kahit bumabagyo, kahit nagsusnow kasi nga, may water protection siya. And in fact, pwede mo rin itong gamitin whenever you dive. So, hanggang 30 meters ata if I'm not mistaken. So, diba, whenever you go to the beach or may underwater scene na gusto mong i-film, you can definitely buy this one. Siguro bilan nyo na rin lang siya ng protective case. Although this one na walang case is good as it is for diving. Pero for added protection, bilan nyo na lang siya ng diving cam protection. Parang ganun. Yun. So there. And this is also relatively cheaper than DJI Osmo Pocket 3. So I got this for 26,000 pesos yung unit niya. 26,000. Tapos ito namang multi-mount
about 2,500 or 2,000. 2,000 to 2,500, ganon. So yun lang. So parang all in all about 28,000 pesos ko to nabili. Compare sa DJI Osmo Pocket na nasa 37, 38,000. So diba, mas mura siya ng mga around 10,000 pesos. So there. So I just gave you another option for a vlogging cam that you may want to consider. So yun lang guys. So thank you very much for watching and I'll see you on my next video.